What's up mga tol, for today's video pag-uusapan natin ang mga legalities ng baril, especially doon sa mga nagbabalak kumuha ng kanilang baril o maging gun holder. Napapalob ito yung mga requirements na kailangan natin para maging legal yung ating firearm. Unang-una siyempre yung LTAP, yung license to own and possess firearm. So, after that, pag may provide mo na, pag bibili ka na ng baril, kasi requirements po, pag bibili ka ng baril, automatic dapat meron ka ng LTAP license, no? So, pag bibili ka na ng baril, ipaprocess ulit yun para ma-issue ka ng firearm registration ID. So, kung ito naman ang baril mo ay gusto mong dalhin outside your residence, kailangan mo rin i-process yung PTC o permit to carry of firearm outside residence. So yun mga tol, ang pag-uusapan natin, ano-ano ang mga requirements nito sa LIA at doon sa mga businessman, senior citizen. So unti-unti lang natin mga tol yung ating topic para hindi humahaba yung ating video at hindi rin kayo tamari sa panonood ng ating video. So, pero bago tayo patuloy mga tol, inanyayahan ko po kayo, huwag kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel at paki-follow na rin po yung ating Facebook page. So, Bats Vlog, yung ating Facebook page, paki-follow po. Mga idol, paki-share na rin po sa ating mga katropa. So, ayan mga tol, balik na tayo dun sa ating pinakatapik. So, isa-isahin lang po natin nga, yun yung sinabi ko kanina, para hindi masyadong humaba yung ating video. Bali, kukuha lang ako ng mga comment doon sa ating comment section, sa ating YouTube channel, para masagot ko sa inyo direct, para meron kayong idea once na mag-process na po kayo ng inyong mga baril. Before that, bago tayo mag-proceed sa ating pinaka-topic, so disclaimer muna tayo mga idol ha. Ang lahat ng aking sasabihin, ito ay base sa aking personal na experience, hindi po tayo konektado sa anumang particular na agency kung ano ang ating dinidiscuss. So ito bali na base sa aking personal experience, dahil ako po ay nagkapag-undergo sa lahat ng mga proseso para makuha ko po yung mga license na legalities for gun holder. So ayun mga tol, proceed na tayo doon sa tanong ng ating subscriber dito sa aking YouTube channel. Ang kanyang tanong, ano po ang mga requirements pag AFP reserve ka tapos kukuha ka ng PTC? Siguro ang ibig sabihin ni idol, meron na siyang firearm at the same time meron na siya pong LTAP, kasi ang tanong niya, isa siyang AFP reserve ka tapos kukuha siya ng PTC o permit to carry. So automatic yan idol, kung ikaw po ay kukuha ng PTC, unang-una ito tandaan mo po kung ano po yung requirements. Kung ikaw ay reserve active, kailangan mo ng G9 order para makatipid ka doon sa payment, kasi pag LIA meron po siyang discounted compared doon sa mga individual na nag-a-apply ng PTC o businessman. So kung ikaw naman ay active reserve, i-provide mo yung G9 order at supporting ng iba-iba pang mga documents nito na nagpapatunay na ikaw ay isang reserve. Kung sa amin kasi enlisted personnel, ang hindi po namin ay yung dalawa yun re-enlistment yung order na pagka-graduate mo, or either re-enlistment order. Pwede mo po yung naging support documents doon sa yung PTC, kasi naka-indicate po doon sa ID mo kung ikaw ay businessman or LIA or Law Enforcement Agency. So ayan, automatic po yun idol, na yung G9 order from your unit kung saan ka po nag-duty, tapos yung LTAP photocopy, yung license to own and possess firearms, saka firearm ID, yun po ay photocopy mo po yun, para yun po yung isusupport mo doon sa application mo doon sa permit to carry of firearm. So G9 order at yung iba pang hinihingi na support na ikaw ay isang active reserve, yung photocopy po ng LTAP at photocopy din po ng firearm registration, tapos affidavit, at may kinukuha rin yan
Tapos, so, ayun, tol, no? Yun ang i-provide mo, no? Yung photocopy po ng LTAP, firearm registration, saka yung G9 order mo po, at yung iba namang mga application form at affidavit, doon na po yan kukunin sa PTC office, din ipapanotarize mo na lang. So, yun, sana malinaw na po yung, yung iyong tanong, sir. Tapos, ito naman, may isa pang tanong. Paano, sir, yung government-issued firearm? So, active siya sa law enforcement. Ang sabi niya, paano, sir, yung government-issued firearm na gustong kumuha ng PTC-4 o yung permit to carry outside a residence? Kasi minsan, matagal lumabas ang LO namin, mission order. Wala naman kaming hawak na firearm license. MR lang. Paano? Ayan, yung MR, yung mission order. Tamang parang mission order, MR. Para ganon. Kasi actually mga idol, na-experience ko rin yan doon sa aking unit nung nag-issue po ng Rock Island na 45. In-issue sa amin na yung baril, tapos binigyan din po kami ng MR, MO, mission MR o MO na galing po sa aming batalyon. So nakalagay dun sa MR ay meron siyang restricted area lang. Halimbawa, Calabarzon, kasi ang duty po namin, galing po kami ng bandang Quezon. So dadaan kami ng Calabarzon, tapos NCR. Pagdating na doon sa mga parting kabilang area na, hindi na po kami authorized. Pag once na masita na po kami, medyo restriction na po yung authorities na tanungin kami o ano pa man. Dahil labas na po yun doon sa aming MO. So kaya ang ginawa ko talaga, nag-process ako ng aking firearm, yung aking PTC-4 na personal, para at least yung sarili kong baril. Kasi actually mga idol, may sarili akong biniling baril, tapos dumating po yung issue. So, yun nga, naging dalawa na yung firearm ko. Pero yung isa kong baril, yun po ay meron siyang sariling PTC. So, kahit saan, pwede ko po siyang dalhin dahil ako naman po ay mayroong license. So, ito, balikan lang natin yung kanyang tanong, no? Paano, sir, government-issued firearm na gustong kumuha ng PTC po? Kasi minsan matagal lumabas yung LO. Yun nga, talagang doon ka lang aasa, Sir Victor, doon sa LO o sa MR o MO. Doon ka lang talaga aasa kasi PTC po hindi ka makapag-process nun unless wala kang LTAP, wala kang firearm registration. So hindi mo siya pwedeng masukat PTC4 na wala kang LTAP at wala kang firearm registered. So yon, yung baril kasi na in-issued ng government, I think hindi mo rin siya ma-register doon sa firearm registration as sale mo o sarili mo dahil yun ay government property. So mangyayari, talagang bibili ka na lang ng sarili mo para may makaprocess ka ng PTC4. Kasi hindi mo siya i-PTC, yung government property na baril, sa sarili mo. Magbabase ka lang doon talaga sa MR o MO na in-issue ni batalyon. So hope naintindihan mo mga idol, no? Pasensya na kung medyo i-detail ko. At least maunawaan nyo po ng gusto. Pasensya na kung medyo paulit-ulit na po mga idol, ha. So next video, pag-uusapan pa ulit natin kasi marami pong mga tanong na hindi ko pa nasasagot dahil inuunti-unti ko lang haba masyado yung ating video. So next vlog, see you!